Kasi instruction ng ating Chief Philippine National Police at ating Regional Director sa ating District Director. Kaya nag-schedule yung ating District Director na i-check yung mga deployment sa kahabaan ng Road 10. Pupunta siya ngayon, nag-meeting yung Station 12, Station 2, Station 1, District Tactical Motorized Unit o yung mobile natin, yung District Traffic Enforcement Unit natin, MTPB, Highway Patrol Group. Ito po yung mga units na nilalatag natin mula noon para magkaroon ng police visibility at ma-maximize natin yung operations natin sa kahabaan ng Road 10. Sir, ano po ang kahalagaan, sir, na yung masigasig na district director mismo, sir, ang lalapag at sisipatin yung kahabaan ng Road 10? Makita natin district director, ano pa ba ang kulang? Correct. Ano ba ang kulang? Ano yung sobra? Saan pa dapat ilagay? Mga suggestions. Ngayon titingnan ito para magiging whole Road 10 approach na yung pagbigay ng solutions natin sa kahabaan ng Road 10. Pero kung stretch ng concert, may hanggang pero ba doon sa May 2, sir. Sunod yung Ito na kami, sir. Puro yung isang boundary, sir. Hanggang Jollibee, sir. Dito ba may nangyayari dito na, ano? Na jumper? Wala, sir. O from yun. So, sa... Ito, sir, station 1 na to, sir. station 1 buo hanggang doon sa dulo. Ito, sir, station 12, sir, sa kabila. Ano? Tawiran lang sa'yo? Saka, sir, ito, sir. Hindi, may bumibira ba dito? Ano jumper? Wala, sir. Dito, sir, yung nakarasa ko, sir. Meron, sir, sa banda sa akin. Isa yung na... So buhayin natin o i-enhance pa natin yung dating programa nyo dyan para ma-address yung activities ng jumper boys. So supervise kayo ni DDO. Diba? So magsabit tayo ng pangalan. So dito tayo sa MDTEU, DMFD, MPU, sir. Mobile yan. Sa dating MPU, nung araw dito, na idadagdag mo dito. Dapat hindi purely augmentation personnel nandito. May organic ka na ilagay dito, hindi mo ba kaya? Hindi nakakaya rin. O sige, sige. Kung puro augmentation na nandito, sino ang mag-check sa kanila kung nandiyan sila? O yun, so ilan? 6. MFP. Dito sa station 2, sa'yo. Ilang outpost ilalagay mo? Ilan dadagdag mo dito sa side na to? Dito sa kanan na to, ilan? Isa lang mo, sir, sa taga. Isa lang. Ilan tao kailangan mo? Sir, cover na yun ng beat, sir, ng beat patrollers, yung mga kanto-kanto na ito dito, sir. So kung palagyan natin dyan, sir, so 6 ang pandun, sir. Ano na? Kasi ang mga regular personnel po, sir, na mapan dyan, pinapasok na itong looban na ito, sir, Dito sila nagbibit pa patrol sa looban. So ang sabi ko nga, sir, yung 2 regular ng BS1 tsaka 2 DMFB, pag umalis itong concert magbit patrol sa loob, ang mga DMFB ang naiiwan sa So, kalsada. ilang butas, yung mga open na kanto na takbuhan, ilang butas yung 6, sir. 6 na butas. Kakapan yan, sir. Gaano kalalayo ang pagitan nun? Interval ba? Distance? Di ba pwedeng yung 6 ay maging 4 lang? Sir, 100% Yung 6. So, ikaw? President ako, sir. Operation officer. O, di sila yung mga inspector. Yes, sir. So, yung mga bata mo, ikaw lang nandito. So, 4 ang dalagan natin. 4 na butas. Tapos pagka medyo huwag nyo kasing sanayin yung mga tao ninyo na nandun sa air condition ng mga PCP. Pagka nakita nyo na nagkakatapit-tapit yan, yung masarap, lakad ka muna yan. Kaysa naman mag-squat ka dito ako sa PCP ito. Mga ganun, ba? Sino pa katabing PCP mo? Ilang tao mo doon? 31, sir. Di ba pwede paghapon, tambay-tambay, lakad-lakad doon? Ayun naman, sir. Sama po ako muna, sir. Alam mo naman kung anong oras yung dipeligro dyan eh. Yes, sir. Yung pag-traffic, magabi, sir. Tsagayin nyo na lang yung amoy kasi wala na tayong magawa. Dahil nandiyan eh, di ba? Wala ka naman pulis dyan na nag-aalaga ng mga jumper mismo, wala. Wala, sir. Baka bago kasi yung pag-uwi. Pakita ko yun. Di ba? Eh yan kasi, kahit nakapilasong tanso lang, diba? Kasi pupupungin ng bago yan, di ba? Kung martilyo mo na, di ba? Yung hindi kaya, yun yung sinusunog. Tapos ang daming junk shop dyan. Yun lang naman eh. Bawin ako, may naglalakad-lakad doon sa mga internet. Oo. Badi-badi lang. Huwag kayo maglaan ng pa isa-isa. Badi-badi lang. Lakad-lakad. Pag napagod, yung motor naman.
Ganun lang naman eh. Pero iba yung may nakafix talaga dyan yung question. Paggabi, pwede nga yung wangwang na, ay yung ilaw ng motor o kayong mobile eh, nagbiblink-blink lang agad. Pwede, sir, pwede. Malaking bagay yun. Malaking bagay may nakikita sila na may nagbiblink-blink, may police, di ba? Ayun ang plano natin dito. Di ba? So, 24 sa'yo to ha. Anim sa'yo, 6 kay Director eh. Oh. Pero station control yan ha, yun ang usapan ha. So pag may nangyari dyan, dinagdagan na namin kayo, okay, sisigayan natin. Diba? Na hindi nyo na-supervise or hindi nyo kita nyo yung duty or ganun ha. Tulong. Payag ba kayo na yung Road 10 sa buong Manila, yun ang nagpapasakit ulo natin, yung 3 station nakakasakaw. Dito sa mga tao, na dito sa Maynila may gobyerno. Na dito sa Maynila, pag gumawa ka ng kalukuhan, mahuhuli ka. Hindi ka pwedeng gumawa ng kalukuhan sa Manila. Kasi nandiyan yung mga pulis ko. Di ba mas maganda? Ay, mga batang official dito. Sipagan ninyo. Pagkita ito tayo sa uli. Yung mga officers dito, mga lieutenant colonel pataas, na may mga pangarap din, hindi naman dito natatapos ang pagpupulis ng mga. Pero kayo, siguro, hanggang lieutenant colonel na dito pa kayo, di ba? Hindi nyo pagpupulis, di ba? Magre-reflect din yan sa deputation bilang commander. Ay, kinausap natin yung 3 station commanders na nakakasakop dito sa area ng Road 10 hanggang sa boundary ng City of Manila dun sa adjoining or nearby city or municipality para po yung mga chapter boys ay para matigil na o masawata. Isa ito sa mga problematic area ng Manila na kadalasan ay naipopost sa mga social media na nakakarating sa kaalaman ng ating mga kabayan sa Philippine National Police at sa ating pamahalang lungsod. Yun ang ating problemang tututukan ngayon at para maprotektahan ang ating mga kababayan na naghahanap buhay, bumibiyahe sa lugar na ito at maramdaman nila na ang kanilang Philippine National Police, lalo ang Manila Police District, ay ginagawa ang trabaho, nakikita sa kalsada na nagbibigay ng kapanatagan sa ating mga kababayan. Sir, napakalaking bagay na yung district director mismo, sir, nangangalsada. At yung personal na pagbibigay ng gabay mo sa kanila, sir. Ang instruction ko sa kanila, mangalsada tayo. Kung ako nga na district director nangangalsada, tema dito ay alam ko sapagkat dito ako lumaki sa lugar na ito. Dito ako nakalsada din ako nung araw dito. Dito ako nag-aaral ng elementary, high school at college. Hindi lang ako batang Maynila, batang Tondo ako. Sir, kanina, sir, nabanggit nyo rin, sir, na alam niyo yung hirap ng buhay, sir. Medyo may mga side instructions kayo, directive sa mga hepe na tutulong sa mga mahirap nating kababayan, sir. Tulungan natin sila siguro na na turuan natin silang dumiskarte ng legal. Payuhan natin ang ating mga kababayan, ang mga kabataan na nandito na sa kanilang bunang edad ay nakakaranas ng hirap, kung paano dumiskarte ng tama, kung paano maiayos ang buhay. Sabi ko nga sa kanila, kung mayroon kayong maialok na trabaho na maibsan ang gutom ng ating mga kababayan, ay tulungan natin sila sapagkat kaya naman nakakagawa yung iba ng mga ganyang mga gawain sapagkat kumakalamang sikmura. Sabi ko nga kanina, an empty stomach knows no law. So, paano natin matutulungan yung ating mga kababayan? Gabayan natin sila, tulungan natin sila na dumiskarte, magkalaman yung kanilang tiyan. At i-deny natin yung opportunity na gumawa sila ng kalokohan at magagawa natin yun pag may mga pulis na nakikita sa lansangan. Sir, ako po bilang isang batang Tondo, nagpapasalamat sa inyo, sir. Dahil yung initiative nyo na kayo mismo, staggered, sir, pero nasa road 10. Kasama yan sa trabaho ng Philippine National Police, kasama yan sa programa ng ating SILG, ng ating Chief PNP, ng ating RD, ganun din ang ating mayor, na ang maliliit na problema kagaya ng iniresolve natin ngayon, kaya natin ginagawa para hindi na lumaki pa yung problema. Sapagkat pag lumaki yung problema, mas lalong mahihirapan tayo sa pagpapanatili ng kayusan at kapayapaan sa mahal nating lungsod ng Maynila. Thank you much po, sir. Salamat, sir.